majority block, hindi na naman po sumipot sa plenary session ngayong araw. Sabi ni SP Cayetano, layo nitong masiguro na matutuloy ang Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Ngayon, hindi natuloy. Pakinggan natin. Si Mar Gabriel. Mar? Yes, Jen, hindi muli nagpakita dito sa plenary session ngayong hapon itong 13 miyembro ng majority block at tanging itong 11 mga taga-minority lang ang present sa plenary ngayong hapon. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live doon sa kanyang social media account, ang dahilan dito ay para protesta yung pagkakaroon ng Senate independence. Nais din daw nilang masiguro dyan na matutuloy yung nakatakdang pagpapatuloy nitong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal sa araw ng Huwebes. May mga impormasyon daw kasi itong si Senator Cayetano na may plano itong minority na muling agawin yung mga committee chairmanship dahil nga tig-11 na lang yung kanilang able body na present dito ngayon sa Senado. So yadong iniiwasang mangyari ng majority para matiyak na sa Huwebes ay itutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta bilang Vice Chair o Deputy Chair nitong Blue Ribbon Committee. Pagkatapos niyan dyan, nag-press conference din itong mga miyembro ng minority bloc at hinihiling nila yung pagbibitiw na sa pwesto nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi may tuturing daw na dereliction of duty yung ginagawa ng majority na hindi pagdalo dito sa sesyon. Marami raw kasing panukalang batas na nabibinbin. May mga batas na nasa third reading na at meron ding mga opisyal naman ng militar na naghihintay ng kanilang confirmation para dun sa pinaka-aasam-asam na promosyon bilang mga general. So dahil sa hindi raw pagpapakita ng majority sa sesyon ay hindi natutuloy o nabibinbin itong maraming trabaho ng Senado. Sinabi pa ng minority na guni-guni lang daw nitong si Senator Alan Cayetano yung sinasabi niya na may planong agawin yung committee leadership. Ang sinasabi ng mga taga-minority nananatili daw ang mayorya sa 13 miyembro ng majority block. Kaya hindi raw totoo yung planong pag-agaw sa mga komite para pigilan yung Blue Ribbon Committee hearing. So ngayon dyan, pagkatapos ng press conference, kanya-kanyang umalis na rin itong mga miyembro ng minorya. At bukas, antabayanan kung ano yung mangyayari, kung dadalo ba o ganito ulit yung magiging eksena dito sa Senado. Nang tanungin naman kung may plano bang maghain ng ethics complaint itong mga taga-minorya laban sa mga miyembro ng majority, yan daw ay nakatakda pa nilang pag-usapan. Kasama rin sa pag-uusapan ay kung itong nangyayari sa Senado ay dapat bang idulog na sa Korte Suprema. So, Jen, yan muna ang mga ganapan mula pa rin dito sa Senado. So, ang nakikita na lang strategy, Mar, kung hindi man mapapaltan yung Senate President kasi kailangan mo ng majority dyan, baka magkaroon ng botohan, change ng leadership, committee, chairmanship. Ganun na nakikita nila. Yun daw yung nakikita ni Senator Alan Cayetano at nakakarating na impormasyon sa kanya. Baka raw may mag-motion dyan para agawin yung liderato nitong mga komite, lalo yung Senate Blue Ribbon Committee. Dahil hindi raw sila papayag na maging kasangkapan yung Senado sa pagtatakip dito sa flood control scandal. Dahil marami pa raw katanungan dyan na dapat mabigyang linaw sa investigasyon at marami pang mga personalidad na dapat usisain at naniniwala sila na posible ring makasuhan dito sa pagkakadawit sa tinuturing nila na pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan. Yeah. So speaking of Blue Ribbon, tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon sa Huwebes. Ganun ba ibig sabihin?
Yes, Jen, tuloy yan hanggat hindi napapalitan itong liderato ng Blue Ribbon Committee. No? Kahapon, nagpadala na ng notice, naglabas na ng notice itong Blue Ribbon Committee at nagpadala na rin ng imbitasyon doon sa mga personalidad na iimbitahan. Kanina may paglilinaw na rin si Attorney Baligod kaugnay doon sa pagbawi raw ng imbitasyon sa 18 dating Marines. Sinasabi niya, Jen, tuloy na yung ng Blue Ribbon, yung itong 18 Marines sa araw ng Huwebes. Kasi lumabas nga kanina na para bagang binabawi ni Senador Pia Cayetano yung inilabas na notice. So hindi pala totoo yun. Tuloy na haharap sa Senado yung 18. Ganun ba? Yun nga, Jen, parang ang naisang daw masiguro hindi mahaharas itong mga miyembro itong mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para masiguro pagdalo nila sa araw ng Huwebes. Paano kung halimbawa walang pumuntang miyembro ng minority group sa Blue Ribbon hearing? Wala bang magiging problema yon? Mukhang wala namang magiging problema dyan, no? Dahil kung dadalo naman yung karamihan ng miyembro at magkakaroon ng quorum dun sa committee, Blue Ribbon Committee, ay magpapatuloy itong pagdinig. So ganun pala. So baka ang mangyari niyan ang hearing lang palang maganap ay yung sa Huwebes may kinalaman sa Blue Ribbon at itong flood control scandal ang pagtutunan ng pansin. Yun nga, Jen, doon nakafocus kayo ng gagawin pagdinig nyo, no, sa Huwebes ng Blue Ribbon Committee, yung pagpapatuloy at yung ikasyam na pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Ang sinasabi kanina ni SP Cayetano, binigyan nila ng pagkakataon itong si Senator Panfilo Lacson, pero nakita naman daw ng publiko na matagal yung naging delay dun sa pagpapatuloy, dun sa investigasyon sa flood control scandal. Ayun, pero paano kaya gagawin? Paano yun? Kung tatangkain pa rin pigilan, halimbawa, wala na ba makapipigil? Wala sila nakikita makapipigil sa magiging pagdinig sa araw ng Huwebes, Mar? Diyan, hanggat hindi na papalitan ng leadership ng Senado, lalo yung mga committee chairmanship, ang mananatiling may control pa rin dyan ay yung mga chairman committee na yan. Ngayon, bukas, kasi sinidi adjournment na bukas, no? Ang pinag-uusapan niya kung ano mangyayaring eksena bukas kung hindi dadalo sa huling sesyon. Oo nga pala. Na mula sa miyembro ng majority block. So, paano ba i-adjourn itong sesyon? Na huling sesyon nila bukas. Kasi ang pagkakaintindi ko, tama nga, sinidyi adjournment, ang balik dapat nila sa SONA na, di ba? Yun nga dyan, ang possibility dyan na tinitingnan natin, posibleng buksan at agad na magmosyon para i-adjourn itong sesyon ng Senado. Naku, mabigat ano. Matindi pala itong, anong tawag natin dito? Hindi naman standoff ito nangyari sa Senado, no? Kundi talagang pagalingan ito ngayon, strategy ng minority at ng majority. Mar? Yun nga dyan, ang sinasabi ni SP Cayetano, kung itinuturing daw na parliamentary tool ng minority yung pag-walk out nila noong Martes ng gabi para pigilan niya yung pagdedebate sa motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sinasabi ni SP Cayetano, itong ginagawa nilang hindi pagdalo sa sesyon ay kanilang parliamentary tool din daw para pigilan naman at masiguro yung pagdinig ng Blue Ribbon sa Huwebes. Nako, yun ang matindi doon, no? Parliamentary tool, nakakita sila ng kadahilanan. So ngayon talaga, Mar, kasi kahapon may tuturing natin na kaya sila hindi nakadalo sa pagdinig ay nakipagsimpatya kay Senador Jinggoy Estrada. Ngayon, walang issue, kundi ang sinasabi lang nila parliamentary tool itong ginagawa ng majority. Ganun ba? Yes, Ken. Dalawang bagay sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Unang-una, pagpapakita to ng protesta dahil gusto nila magkaroon ng Senate independence. Ayaw daw nila na maging puppet at sunod-sunuran itong Senado sa ehekutibo. Kaya ito, yung kanilang
pinoprotesta. At pangalawa, yung masiguro, yung dinig sa araw ng Webes. Oo, pero kung magkakaroon ng synergy adjournment, so ano yan, special session yung magiging pagdinig ng Blue Ribbon sa Webes? Ganun ba ibig sabihin? Yan, hindi naman session 'yon. Actually, kahit naman naka-adjourn ng Senado, no, pwede naman mag-conduct ng Committee hearing hearings. ng mga committee. Aha. Pero dito sa mangyayari sa Webes, kasi ito'y flood control scandal, so ang tatayo ay yung subcommittee ni Senador Marcoleta, ganun ba? Well, ang sinasabi ng minority mo, ang binawi ng majority yung subcommittee. So, pangungunahan. Okay. Oo. Itong gagawing pagdinig sa Webes. At si Senator Pia Cayetano rin yung nakapirma doon sa notice at doon sa mga imbitasyon na ipinadala doon sa mga resource person na pinadadalo sa Webes. So tatayo pa rin chairman si Senadora Pia Cayetano sa Webes? Yes, Jen. Dahil hindi tinuloy yung subcommittee. Aha. Pero teka lang, ang tanong ko dyan, Mare, wala ba kayong narinig na higing-higing? Hanggang kailan ito? Hanggang kailan ito mangyayari sa Senado? Itong ganitong sitwasyon, Mar? Yun nga, dyan, actually, kung mag-adjourn, sinidi adjournment bukas at mapapanatili ng kasalukuyang majority yung kanilang grupo, mananatili silang buo hanggang sa pagbabalik ng sesyon sa July 27. Yan yung kasabay na ng SONA ng Pangulong Marcos. Wala bang isa mang senador sa majority ang pumunta ng Senado? Sabihin hindi man pumunta sa plenaryo, pumunta man lang sa kanilang mga opisina? Well, kanina, ang sinasabi ni Sir Erwin Tulfo, nandito si Senator Rodante Marcoleta. Okay. Pero hindi alam, wala kaninang kasigurado kung babado sa plenary. Nakita rin kanina at dumalo sa hearing, sa committee hearing ng Education Committee, itong si Senator Loren Ayun nga pala, namomonitor ko yung kanina nanonood ako. Doon sa yung basic education, di ba? Yung committee. Pero parang isa lang so mag-isa lang si Senadora Loren na nag-preside kanina Nagpakita sila sa mga committee hearing pero hindi sila nagpakita dito sa sesyon na nakatakda sana kaninang alas 3 ng hapon. So hinihikayat nga ng mga taga-minority itong mga miyembro ng majority na wag na raw maging sunod-sunuran kay Senator Alan Cayetano. At gusto nila lumipat na lang din sila dito sa grupo ng minorya at iwan na nilang mag-isa itong si Senator Cayetano. So ang sinasabi kasi talagang dereliction of duty. May computation pa kanina si Senator Win Gatchalian. Sinasabi niya nasa 20 million per day ang nagagastos ng Senado at luging-lugi raw ang taong bayan kung walang natatrabaho ang Senado sa ganitong mga pagkakataon. Matindi, nakita pa yung ganong angulo. Pero sabi nga natin, Mar, tayo nag-obserba, kapanapanabik itong tagpo ito. Hanggang kailan ito? At paano ito matatapos itong ganitong sitwasyon, Mar? Yun nga, Jen, abangan natin yan kung mapapanatili ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano itong majority hanggang sa sinidi adjournment buo at sila pa rin ang majority hanggang sa pagbabalik ng sesyon sa July 27 kasabay nung SONA. So tingnan natin kung sino ang take look, kung may mga bibigay ba sa 13 miyembro ng majority o kung sino ang mananatiling may hawak nitong mayorya ng Senado. Yan. Pero sa tingin ko, Mar, ikaw hawak mo ang bit, bit ng Senado. Oo nga, Jen. Actually, sobra-sobra. Hawak na hawak natin to. Kahapon pa lang, nalubisan tayo. Matindi sa bayan. Kahapon din nagpakita rito yung defense team ni BP Sara para mag-file ng kanilang sagot. So, kaya siksik at liglig ang mga kaganapan dito sa Senado. Pero sa part naman ng impeachment, mukhang nasusunod naman yung timetable, di ba? Yes, Jen. Wala namang delay na nangyayari
susunod. Actually, pagkatapos sumagot kahapon itong defense team ay bibigyan ng 5 araw naman itong prosecution panel para muling sumagot kung nanaisin nila na tumugon dun sa reply ng kampo ni Vice President Duterte. Kasi may mga, kaya ko natanong yun, Mar, at ikaw na mismo magsabi na kasi may mga post sa social media ang ilang mga nag-obserba na para bagang inuupuan daw yung usapin ng impeachment. Sabi ko, walang inuupuan kasi nasusunod yung timetable ng Senado bilang impeachment court, di ba? Yes, actually, Jen, may kalendaryo na sinusundan itong impeachment court. At yun nga, yung kasing unang ginagawang issue dito sa mga taga-majority. Inagaw daw nila itong liderato para i-delay itong impeachment. Pero pinatunayan naman dahil nung makuha nitong si Senator Alan Peter Cayetano, itong Senate leadership, agad-agad na nag-convene itong impeachment court at binuksan, gumawa na ng schedule para matiyak yung pagpapatuloy ng impeachment. At base dun sa kalendaryo dyan, sa July 6, habang naka-adjourn pa ang sesyon, magkukonvene muli at gagawin na yung formal trial dito sa impeachment. Ayun, so sumagot kahapon ng defense tapos 5 days sa prosecution. After na sumagot ang prosecution, ano ang next, Mar? Diyan magkakaroon pa sila ng pre-trial conference, no? Ayun. So, pero tinatanong yun kung gagawin pa nila, di ba? Tinatanong kung magkakaroon na ng pre-trial conference, di ba? So, diyan base dun sa kalendaryo na nakita ko, almost 5 days yung pre-trial conference at fix yung July 6 para dun sa formal impeachment trial. Okay, Mar. Salamat sa mga impormasyong inihatid mo sa atin. Yan po si Mar Gabriel mula po sa Senado. Yun ang sabi ko sa inyo, di ba? So tama yung binabanggit natin Kung minority ang tatanungin po, kaya nyo niya ginugulo yan. Yung pagdinig dyan sa Senado dahil sa ayaw nyong pag-usapan, ayaw nyong umusad ng impeachment. So napatunayan natin, nakasunod po sa kalendaryo. Pangalawa, yung issue naman, kaya nyo ganito, ganyan, kasi ayaw nyong papag-usapan ng issue ng flood control scandal. Ay, nako. Bilang paghahanda po sa pagkapatupad ng Oplan Balik Eskwela para sa school year 2026-2027, nagsagawa po ang Port Management Office PMO Negros Oriental, Siquijor ng Port Facility Security Advisory Committee meeting sa Port of Dumaguete noon pong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang law enforcement agencies upang pagtibayin ang koordinasyon at higit pang mapalakas ang mga hakbang sa maritime at port security kaugnay ng inaasang pagdami ng mga pasahero sa pagbubukas po ng klase. Tinalakay din ng mga kinakailangang paghahanda upang matiyak ang maayos na daloy ng operasyon sa pantalan. Gayon din po mga mekanismo para sa agarang pagtugon sa mga posibleng insidente at iba pang usapin may kaugnayan sa seguridad. Bahagi po ng pagpupulong ang patuloy na koordinasyon ng PMO Negros Oriental Siquijor at mga katuwang na ahensya upang mapanatili ang kaligtasan, seguridad at kaayusan sa loob po ng pantalan sa panahon ng inaasang pagtaas ng bilang ng mga biyahero. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaalang ito ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory